Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 32. Panay ang patalikod ni Rosa sa kama. Hahanapin niya si Lance, dahil siya ang naging sanhi ng buong gulo. Kailangan niyang pumasok at linisin ito. Nagpadala ng mensahe si Sabrina kay Lance. Kapag nakita niya ang kanyang mensahe, dapat niya itong tawagan. Hindi siya masaya. Hindi niya kayang panuurin ang dalawa na kanyang besties na nag-iibigan at walang ginagawa tungkol dito. Nagpasya siyang pumunta sa kwarto ng kanyang mga anak. Ang buhay ng mga batang lalaki ay nagbago ng malaki sa pinakamaikling panahon. Binigyan sila ni Kian Hendricks ng napakaginhawang buhay. Siya ay isang mahusay na ama sa mga bata. Kung nakilala lang niya ito ng maaga, marahil ay mas naunang naranasan ng kanilang buhay ang karangyaan kaysa ngayon. Ang apartment ay nakadikit sa pangunahing mansyon at ito ay isang miniature ng mas malaking gusali. Ang pasukan sa sala ay pinalamutian ng lahat ng bagay na parang bata at isang brainstorming diagram at mga aktibidad. Nasa sala sila kasama ang kanilang mga yaya at ang amo ng kanilang bahay. Nang pumasok si Sabrina, ang mga batang lalaki ay nakaupo sa harap ng isang computer at nakikipag-usap kay Kian Hendricks. Tumayo ang mga yaya at bahagyang yumuko bago si Sabrina. Nandoon din si Yaya Didi. Hinawakan niya ang kanyang kamay at binati, "Welcome, Mother of the Young Masters." "Kamusta na po kayo, Yaya Didi?" Sagot ni Sabrina at umakbay para tumayo sa likod ng mga batang lalaki. Nakita siya ni Kian Hendricks at ngumiti, nag-concentrate pa rin sa mga boys. "Ayos lang po ako, ma'am. Ano po ang gusto niyong inumin, madam?" Tanong ni Yaya Didi at sinabihan siya ni Sabrina na huwag nang mag-abala, ayos lang siya. Ang mga batang lalaki ay nakikipag-usap sa kanilang ama at bawat isa ay may isang tasa ng vanilla ice cream sa harap nila. Sasandok sila ng kutsara sa kanilang bibig at babalik sa kanilang mapagkaibigang pakikipag-usap sa kanilang ama. Hindi nagtagal ay natapos na ang pag-uusap ng mga batang lalaki habang matiyagang naghihintay si Sabrina. Nang matapos sila, sumenya si Kian Hendricks sa kanya, at lumapit siya. Sinabi niya sa kanya na tawagan siya kapag bumalik siya sa kwarto. Sinabi ni Sabrina na okay at hindi nagtagal ay nagblanko na ang computer. Lumingon ang mga batang lalaki sa kanilang ina, at yumakap sa kanya. Maraming laruan ng mga bata sa sahig. Naisip ni Sabrina kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng apartment ng isang bata. Sila ay nasa 24 na oras na pagbabantay. Mahusay ang ginagawa ng master in charge sa kanilang kapakanan. Ilang beses na lang silang nagsasalo sa hapagkainan kasama ng kanilang mga magulang. Ang kanilang mga tutor ay darating at magtuturo sa kanila at tulad ng regular na kindergarten, sila ay magsusulat ng mga pagsusulit at gagawa ng ilang mga pagsasanay. Hinawakan niya ang kanilang chubby cheeks at tinanong sila kung kumusta sila. May kailangan ba sila? Masaya ba sila sa apartment nila? Paano nila kinakaharap ang kanilang mga tutor? Paulit-ulit na nagtatanong si Sabrina para lang makita kung gaano sila nasiyahan sa paraan ng pagpapalaki ni Kian Hendricks sa kanila. Lahat ng mga sagot na nakuha niya ay hindi kapani-paniwala. Sila ay masaya. Pakiramdam nila ay mayroon silang espasyo at hindi nakakagambala sa kanilang mommy at daddy. Nanatili si Sabrina sa kanila hanggang sa dumating ang amo ng kanilang bahay upang ibalita na oras na ng pagtulog. Kinuha niya ang mga kamay nila at isinawsaw. Matapos bigyan ng featherlight na halik sa kanyang pisngi ang kanilang mommy,
Binitawan siya ng mga ito na may kasamang, "Good night mommy." Nagmamadaling pumunta si Sabrina sa mansion, at pumasok sa kwarto. Sabik siyang kausapin si Kian Hendricks. Hindi naman sa hindi sila nag-usap noong araw na iyon, kulang lang sa kanya. Tinawag niya siya. Mabilis niyang sinagot ang phone niya. Nang makita niya ang mukha nito ay napangiti siya. Umiti din si Sabrina. Nagkatitigan lang ang dalawang magkasintahan nang walang sinasabi. "Wala ka bang sasabihin, mahal ko?" "Talk to me, Kian Hendricks," sabay silang nagsalita. Napatawa naman sila. "Anong tawag mo sa akin?" Ilang segundo ang nakalipas. Tanong ni Kian Hendricks na biglang sumimangot. "You are my sweetheart, my love, my baby, my darling." Dapat ko bang ipagpatuloy ang sasabihin, o i-pause ko? Tanong ni Sabrina. "Pero hindi ko narinig na tinawag mo ako sa mga ganoong romantikong titulo kanina," tugon ni Kian Hendricks. Nagsalin siya ng isang basong tubig at uminom. "Come on sweetheart, huwag kang mamili. Alam mong mahalaga ka sa akin at para sa'yo lang tumibok ang puso ko," sagot ni Sabrina. Umiti si Kian Hendricks. Hindi siya nakaimik. Napasaya niya siya. "Paano ka naging mahal ko?" hiningi niya. "Hindi okay, miss lang kita," deklara ni Sabrina. She pouted her lips. Hinangaan niya siya. Ang kanyang lalaki ay ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. "Mag-wish ka, mahal ko. Sino ang nakakaalam na may maaaring mangyari at ang hiling ay matupad," sabi ni Kian Hendricks. Ang kanyang mga labi ay nakaawang upang magbigay ng isang tahimik na ngiti. Maaga siyang lumipad kinabukasan, at gusto siyang sorpresahin. Hindi ba't kumikinang ang buwan sa panahong iyon ng buwan? Kung hilingin niya ang buwan, marahil ay nasa paligid siya, naisip ni Sabrina. Sumilap si Sabrina sa bintana at gumawa ng isang tahimik na kahilingan. Bumalik siya para titigan si Kian Hendricks sa screen ng phone niya at nakita niyang nakahiga ang ulo sa unan. "Pagbalik ko, maraming bagay ang kailangan nating ilagay sa lugar. Pero mahal kita at gusto kong maniwala ka na gusto ko," sabi ni Kian Hendricks, ngunit hindi pa rin binanggit kung kailan siya babalik. Tinitigan siya ni Sabrina. Gusto niyang makabalik siya kaagad. May hiling siya at sigurado siyang pagbibigyan niya ang kahilingan niya. "I love you, Kian Hendricks. Ikaw ang pinakagwapong lalaking nakita ko. Natutuwa akong makita ka na ang mga bata ang iyong spitting image. Gwapo din ang mga anak ko." Noong mga sanggol pa sila, kadalasang nahihirapan ang mga tao na maniwala na sila ang aking mga anak. Inaakit nila ang mga tao sa kanilang hitsura at marami ang nag-iiwan sa kanila ng mga regalo. Ang cute nilang tingnan at napaisip ako kung sino ang daddy nila. Marahil ay nakuha nila ang kanyang magagandang gene. Pero ngayon, self-explanatory na ang lahat. "At paulit-ulit mo akong nahuhulog sa'yo, sweetheart," sabi ni Sabrina at nabasa ang mga mata. Napangiti siya habang may pumatak na luha mula sa mga mata niya. Mukha siyang matamis at siniil siya ng halik. "Salamat, mahal ko. You are pretty, my girl, at wala namang pinagkaiba kung kamukha mo ang mga batang lalaki. Lagi kang sweet at kaakit-akit sa akin. Pero hindi ako titigil sa pagpapahalaga sa iyo sa regalo ng mga bata. Sila ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon ako. Hindi ako kailanman maaaring humingi ng mas mahusay. Wala na akong balak na magkaanak pa maliban sa may humihingi ng iba. At ikaw lang ang makakagawa ng mga ganyan at papayag ako," sabi ni Kian Hendricks. Napahikbi si Sabrina sa sinabi niya. Sweet at transparent si Kian Hendricks. Kahit anong sabihin niya ay totoo. Gusto niyang makita siya at ipinulupot ang mga kamay sa balikat nito. Matagal na pinag-usapan ng mag-asawa ang tungkol sa kanilang buhay, mga anak, at marami pang iba. Hindi nagtagal ay natapos ang tawag at binalot ni Sabrina ang sarili sa ilalim ng kobrekama. Pinasadahan niya ng kamay kung saan karaniwang natutulog si Kian Hendricks. Miss na miss niya na siya. She would give her body to him pagbalik niya, she wants to get intimate with him. At saka, nanay siya pero hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng makipagtalik sa isang lalaki. Sa unang pagkakataon na nagkaroon siya nito, hindi niya alam na si Kian Hendricks lang ang nakakaalam. Oras na para magsimula siyang magsaya at natutuwa siyang nakilala niya ang tamang tao.
Ibibigay niya ang sarili sa kanya dahil tumanggi itong sumulong sa kanya. Noong gabing iyon, nagpasya si Rita na iwasan si Jake sa abot ng kanyang makakaya at nagkulong sa kanyang kwarto pagdating nila ng bahay. Mula noon ay hindi na siya nakikisama sa sitting room ni Jake tuwing nakapasok siya. Pero ngayon, nahulaan niya na mas nagiging streamline ang kanilang relasyon. Kailangan niyang mamuhay nang hindi isinasaalang-alang si Jake o nakikita ang kanyang sarili na kasal sa kanya. Hindi niya kailangan ng pera niya. Siya ay may trabaho at laging kayang ibigay ang lahat ng kailangan niya hanggang sa ipanganak ang sanggol. Sa oras na maipanganak ang sanggol, ayon sa mungkahi ni Jake, maghihiwalay na sila at malaya na itong mabuhay muli. Anuman ang mangyari, kailangan niyang maghanap ng yaya na magbabantay sa sanggol. Gusto niyang maging single at bibigyan niya siya ng pagkakataong iyon. Si Jake ay naligo. Habang naliligo siya ay hindi siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa kanyang sapilitang kasal. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na magiging ganito. Ngunit sayang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pagitan ng bato at isang matigas na lugar. Ang pagbubuntis ay dapat na ilang buwan na o anuman, pero wala man lang siyang alam tungkol dito, maliban sa medyo mabilog na si Rita. Pero may ideya siyang takasan itong nakakasuffocate na kasal niya. Kinabukasan ay kakausapin niya ng maayos si Rita at papayag ito sa mga hinihingi nito. Ngunit may isang tao na hindi makatulog ng gabing iyon. Gumulong-gulong siya mula sa isang gilid ng kama patungo sa isa pa. Sinisikap ni Conrad na tawagan si Sabrina at si Sabrina ay tila hindi interesadong sagutin ang kanyang mga tawag. Nagpadala pa ito ng mensahe sa kanya na magkita sila noong gabing iyon sa lugar kung saan sila huling nagkita. Ngunit hindi siya dumating at hindi rin siya nag-reply sa mga mensahe nito. Ilang beses niya itong tinawagan ngunit hindi ito sumasagot. Iniisip pa ba niya ang nakaraan? Hindi pa ba siya humingi ng tawad sa kanya? Inaasahan niya na dapat niyang itago ang nakaraan sa kanila. At saka, sinabi na niya sa kanya na gusto niyang magkabalikan sila, at magkakaroon siya ng mga anak bilang legal at pinalaki niya sila. Sinabi lang niya sa kanya na bigyan siya ng ilang beses at hiwalayan si Maya. Na nagawa niya at natupad ang kanyang panig ng kasunduan. Pero bakit ayaw niya itong kausapin? Hindi niya ito hahayaan maliban kung isasaalang-alang siya nito at ibabalik siya. Mahal niya si Sabrina at gusto niya itong pakasalan muli. Hindi yung inayos ng kanyang stepmother, pero gusto niya itong mahalin at pahalagahan habang buhay. Sa ganoong paraan, magiging 75% sa kanila ang negosyo ng Kastilyo. Siya ay yumaman sa pamamagitan ng mga anak ng Kastilyo. Kahit na may mangyari at kailangan nilang maghiwalay ni Sabrina, magkakaroon siya ng isa pang 25% na bahagi ng kanyang bahagi ng negosyo at sa huli ay gagawin siyang pinakamalaking may-ari ng kumpanya. Malapit na siyang magsimula ng sariling negosyo ngunit dapat ay may bahagi siya sa negosyo ng Kastilyo, para magkaroon siya ng babalikan kung sakaling bumagsak ang kanyang negosyo. Pupunta siya at hahanapin siya kinabukasan sa De Silva's company. Doon siya nagtatrabaho at kahit anong pilit niyang iwasan, hindi niya mapigilang makita siya bukas sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nang maisakatuparan ang kanyang plano, at naghihintay na sabihin ni Sabrina na oo sa kanya upang maisakatuparan niya ang mga plano, ngumiti siya at napabuntong hininga. Sabrina, pupunta ako para sa iyo, bulong niya at muling ngumiti habang nakatingin sa refleksyon ng full moon sa pamamagitan ng mga blind niya. Kinaumagahan, masaya si Sabrina nang magbihis at bumaba para mag-almusal para salubungin ang mga batang lalaki na nag-aalmusal. Napakaalalahanin ng amo ng kanilang bahay na hayaan silang mag-almusal kasama siya. Todong ngiti siya nang umupo siya sa tapat nila. "Good morning mommy," sabay-sabay na sabi ng mga batang lalaki. Napangiti si Sabrina at nag-good morning din sa kanila. Tinanong niya kung nakatulog sila ng maayos at sinabi nila oo. Ang bawat isa ay nagtataka ang mga lalaki kung bakit palagi silang tinatanong ng kanilang ina tungkol sa kanilang kalagayan o nararamdaman sa tuwing nakikita niya sila. Hindi sila ilang mga sanggol o maliliit na bata na hindi makapagpahayag ng kanilang mga sarili kung may isang bagay na hindi tama sa kanila. Habang masayang nag-aalmusal si Sabrina at ng kambal, kagigising lang ni Lance sa kanyang pagtulog.
Dahil hindi siya pupunta sa ospital, hindi siya gumigising ng maaga gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Humiga siya at humiga sa kama bago inabot ang phone niya. Binuksan niya ito at biglang may nag-pop up dito. Kinuha niya ang phone para tingnan kung sino ang nag-message sa kanya. Dapat ay nag-iwan ng mensahe ang kasama nang naka-off ang kanyang telepono. Hindi niya ugali na i-switch off ito bukod sa flat na baterya. At iyon ay bihira. Naka-charge na siya sa kanyang sasakyan, sa bahay, at sa opisina. Binuksan niya ito at nakitang galing kay Sabrina. Hiniling niya sa kanya na tawagan siya nang makita niya ang mensahe. What's wrong? Is everything the matter? Naglakbay si Kian Hendricks ngunit nasa paligid si Jake. Nagpasya siyang tawagan siya. Whatever made her leave a message like this must be urgent. Nang tumawag si Lance, papunta na si Sabrina sa kumpanya. Nang makita niyang si Lance ang tumatawag ay sinagot niya ang telepono. Hi Sabrina, masayang tono ni Lance mula sa kabilang linya. Tila siya ay nasa isang masayang diwa. Good morning Lance, poker face na sagot ni Sabrina. Maaaring hindi malapit si Lance upang makita ang kanyang hitsura ngunit tiyak na makikita sa kanyang boses na hindi siya masaya sa kanya. I saw your message a while ago. Is anything the matter? Tanong ni Lance, nakaupo sa kanyang kama. Inalalayan niya ng unan ang likod niya at hinintay na makinig sa sasabihin ni Sabrina. I am not happy with you Lance, prangka ni Sabrina. Ayaw niyang makipaglaro sa kanya o bugbugin siya. Napapikit si Lance. Hindi masaya sa kanya. Anong nagawa niya? Maliban sa isyu ng relasyon nila ni Rosa, hindi niya alam kung ano ang malamang na ginawa nito para hindi ito masaya sa kanya. Anong ginawa ko? Tanong ni Lance. It's about you and Rosa. You told me the last time when we saw that your relationship with Rosa was fine, and it has returned to what it should be. Sabrina was recounting their past conversation. So anong mali sa sinabi ko? Tanong ni Lance, alam niya kung saan siya patungo. Ayaw niyang simulan ang araw niya sa isyu ng relasyon nila ni Rosa. Ang huling naisip niya bago matulog ay tungkol dito at dahil doon ay pinatay niya ang kanyang telepono. Ngayon, ang pag-uusap tungkol dito ay hindi siya nasisiyahan. Lahat ay mali. Naghiwalay kayong dalawa at sa tingin mo hindi ko dapat malaman ang tungkol dito. Itinago mo ako sa dilim. Akala ko mahal mo siya. Gusto kong magkasundo kayong dalawa at magsama muli. Pakiusap Lance, ibalik ang mga bagay sa tamang landas. Makikipag-ugnayan sa iyo si Rosa ngayon at pupuntahan ka. Sambit ni Sabrina nang pigilan siya ni Lance. Wala akong ginawa. Si Rosa ang nakipaghiwalay sa akin. Siya ang kauna-unahang babaeng gumawa sa akin ng ganoon at hindi ko kakayanin, Sabrina. Kapag ang babae ay masungit at iniinsulto ang kanyang nobyo, kaya niyang barilin ang puso nito kapag ikinasal sila at nagalit ang lalaki sa kanya. Iyan ang larawan ng iyong kaibigan. Hindi ko na siya gusto. Nasa nakaraan ko siya ngayon at doon siya mananatili. Tapos na ang relasyon ko sa kanya. Magalang na tinanggihan ni Lance ang hiling ni Sabrina. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. We would see and talk Lance, sabi ni Sabrina. Don't talk about Rosa with me kapag nagkita tayo please, sagot ni Lance at ibinaba ang tawag. Nagulat si Sabrina. Binabaan siya ni Lance. Seryoso ito. Hindi pa siya handang pag-usapan ang tungkol kay Rosa. Oh gosh, ang kanyang mga kaibigan ay naghiwalay. Hiniling ni Sabrina na hindi ito mangyari sa kanyang mga kaibigan. Ano ang gagawin niya para pagsamahin silang muli? Dapat mag-isip siya ng gagawin. Pareho niya silang gusto at hindi niya mapigil ang makita ang bawat isa sa kanila. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Nang umagang iyon, hinihintay ni Jake si Rita na lumabas ng kanyang silid para mag-almusal. Hindi niya hinintay na bumaba ito bago siya kumuha ng almusal at umaalis tuwing umaga. Karaniwan ng inaantok at pagod si Rita tuwing umaga mula nang siya ay mabuntis. Ngunit natutunan niyang panatilihing matalino ang sarili. Pagkatapos niyang magbihis ay bumaba siya at nakita niya si Jake sa dining, ngumisi at naglakad palapit, kumuha sa ulam sa sarili ng sinigang na manok. Gusto kong makipagkasundo sa iyo, diretso sa punto si Jake. Walang magandang umaga sa isa't isa.
Ngunit hindi pinansin ang isa't isa. Skew it, hiling ni Rita nang hindi nag-angat ng ulo para tingnan ang kausap niya. Gusto kong maging malaya at mamuhay bilang isang bachelor tulad ng dati kong gusto. Dahil buntis ka, maaari kang manatili dito hanggang sa ipanganak ang sanggol. Ikaw at ako ay maaaring magpanggap na kasal at sinusuot mo ang iyong kasal bilang patunay. Ngunit iyon ay magiging pekeng lahat. Gusto kong makita ka ng abogado ko at magdiborsyo tayo. Ngunit gagampanan ko ang aking buong responsibilidad sa iyo at sa hindi pa isinisilang na sanggol hanggang sa ito ay maisilang. Ngunit pagkatapos maipanganak ang sanggol, ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang 1% ng aking kayamanan at ari-arian na kayang tumulong sa iyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung okay lang sa iyo, hahanapin ka ng abogado ko at pipirmahan mo ang mga papel na kailangan. Tayo lang dalawa ang makakaalam nito. Walang ibang makakaalam na peke ang ating kasal, paliwanag ni Jake. Si Rita ay kumukuha ng lugaw sa kanyang bibig. Alam niyang may sasabihin itong kalokohan kaya naman naghintay siya ng ganito katagal para sa kanyang almusal. Ano ang pagkakaiba nito sa pagitan ng peke o tunay na kasal? Si Jake ay isang asshole at gusto lang niya ang nababagay sa kanya. Malugod niyang pipirmahan ang mga papeles at lalayo sa tanikala nitong kasal na ipinulupot niya sa kanyang leeg. Sigurado ka ba na ito ang gusto mo? Tanong ni Rita na nakatitig sa kanya at binalik ang tingin sa kanya ni Jake. Yes, absolutely, sagot ni Jake. Seryoso siya. Fine. Pipirmahan ko ang mga papel kapag dinala ng iyong abogado. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo na hindi ako kukuha ng 1 sentimos mula sa iyo kapag ipinanganak ang sanggol. Kaya kung alagaan ang sarili ko nang hindi kumukuha ng anuman mula sa iyo, deklara ni Rita, na kumukuha pa ng lugaw sa kanyang bibig. Sigurado ka bang wala kang kakailanganin sa akin? I can give you enough money that will sustain you forever. Sinusubukan pa ni Jake na hikayatin siya. Sinusubukan lang niyang maging mabait. Kung ayaw niyang kumuha ng anuman, maaari siyang umalis ngunit kukunin niya ang kanyang sanggol mula sa kanya. Pakiramdam ni Rita ay mamumuko ang kanyang noo. Sinusubukan niyang magpakita ng pag-aalala dahil pumayag itong pirmahan ang mga papeles para sa kanya. Kung ito ay kabaligtaran, sinimulan na niya ang paglabas ng katarantaduhan at pagtawag sa kanyang mga pangalan na parang siya ay isang gold digger na itinapon ang sarili sa kanyang kama dahil sa kanyang pera. Hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang almusal. Tumayo si Jake na mukhang klasiko sa kanyang designer suit at lumabas. Tumingin si Rita sa kanyang umaatras na tingin sa likod at ninisian. Kapag ang isang lalaki ay mabait sa isang babae, parang nakikita niya itong gwapo at sweet. Kung kabaligtaran, gaano man kamahal ang suot niya, hinding-hindi makikita ang magandang side niya. Ang hayop na bahagi lang ni Jake ay hindi na siya kaakit-akit at gwapo. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagkain niya at dumiretso sa opisina. Pupunta siya sa ospital ng araw na iyon kapag isinara niya ang opisina. Hindi pa siya nagpapa-ultrasound at hindi pa nagpapatingin sa gynecologist at parang medyo iba ang tiyan niya sa flat. Malapit nang makita ang kanyang baby bump at malalaman ng lahat na buntis siya. Ang sarap ng kanyang puso na kahit anong harapin ay may buhay na lumalaki sa loob niya. Nang makapasok si Sabrina sa opisina, wala pang 20 minutes, nang makarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Hiniling niya na pumasok ang tao. Bumukas ang pinto at pumasok si Conrad. Nakita siya ni Sabrina na pumasok at sumirit. Hindi ba niya ipinaalam sa mga sekretarya na huwag papasukin ng sinuman sa presidential floor para makita siya ng hindi nagpapaalam tungkol sa taong mula sa receptionist? Paano makakapasok si Conrad sa kanyang opisina? Nakatitig lang siya sa kanya habang si Conrad ay papalapit sa mesa niya na nakangiti. Tumingin si Conrad sa marangyang opisina. Medyo nakakainggit ang opisina ni Sabrina. Mukhang isa siya sa mga direktor ng kumpanya. Tuluyan na siyang nawala sa paghanga sa opisina na hindi niya pinansin ng gawing recording mode ni Sabrina ang kanyang telepono. Pumunta ka ba dito para makita ako o tumingin sa paligid? Tanong ni Sabrina. Tiningnan siya nito nang nakangisi.
Ito ang lalaking nanakit ng husto sa kanya nang hindi pinipigilan ang mga talukap ng mata. Napalingon agad si Conrad sa kanya, ngumiti ito at tumango. Yes sure, sabi niya at tahimik na umupo sa harap ni Sabrina. Sino ang nagsabi na maaari kang umupo sa aking opisina nang walang pahintulot ko? Tanong ni Sabrina. Si Conrad ay nahuli ng hindi namalayan. Natigilan siya at napatitig sa malamig na titig na nagmumula kay Sabrina. Hindi niya alam baka dapat siyang tumayo o manatiling nakaupo. Hindi niya inaasahan na magsisimula ito sa kanya sa note na iyon. Sorry kung naging bastos ako, nauutal na paghingi ng tawad si Conrad. Mukhang namula siya at nahihiya habang nagluluwa ang mga mata ni Sabrina. Hindi ka lang bastos, nagpapakita ka ng hindi kulturang pamilyar. Singhal ni Sabrina sa kanya. Walang nahanap na salita si Conrad para pabulaanan ang kanyang pahayag. Wala na siyang ibang sinabi hanggang sa basagi ni Sabrina ang katahimikan. How can I help you, Conrad? Tanong ni Sabrina. Tinitigan niya ito ng mga mata na naglalarawan sa antas ng pagkapuot at kalungkutan sa kanya. Naramdaman ni Conrad na parang may malamig na panginginig na dumaloy sa kanyang gulugod. Bigla siyang naging hindi komportable sa titig ni Sabrina, bigla na lang siyang nawala ng kakayahang makipagdialogo dito. Itinaas niya ang ulo para sumulyap sa kanya ngunit ang malamig na titig nito ang nagpapatanga sa kanya. Hindi niya alam kung ano o paano ang isasagot sa tanong nito. Hindi ba't siya rin ang Sabrina na pinakasalan niya ilang taon na ang nakakaraan? Isang marupok na babae na halos hindi makatapak ng langgam. Kailan siya nagkaroon ng dominanteng aura na ito? Iba ang itsura niya sa babaeng dati. Paano pa rin ang isang tao ay nagtataglay ng parehong hitsura ngunit ibang personalidad? Ano ang iyong mga iniisip? Pinutol ni Sabrina ang kalituhan na nangyayari sa isip ni Conrad. Isinasantabi ni Conrad ang kanyang pagiging mahiyain upang magsalita. Ex-wife pa rin niya si Sabrina kung tutuusin, at balak niya itong gawing legal na asawa muli. Ilang araw na kitang sinusubukang tawagan Sabrina, ngunit hindi mo sinasagot ang iyong telepono. Nagpadala rin ako ng mga mensahe sa iyo ngunit hindi ka tumugon o ginagawa ang sinasabi ng nilalaman ng mensahe, paliwanag ni Conrad. Nanatiling walang ekspresyon si Sabrina. Hindi ko sinasagot ang mga tawag mo, oo. Wala akong dahilan kung bakit ko dapat sinasagot ang tawag mo. Pangalawa, yung mga text message na pinadala mo, sa pag-pop up sa phone ko, binura agad. I was going to ask you to not bother me for any reason whatsoever, walang kwentang sagot ni Sabrina. Napapikit si Conrad. Ang dami niyang iniisip, may sama pa rin ito sa kanya. Kung hindi, paano magiging makatwiran itong mga sagot niya? Nasabi ko na sa iyo na malapit na kaming mag-divorce ni Maya sa huling pag-uusap namin. Pupuntahan kita at pag-usapan iyon sa iyo, paliwanag ni Conrad. Tinanong ni Sabrina kung sa wakas ay hiwalay na sila at sumagot si Conrad ng oo, sa pag-aakalang ang balita nito ay magpapasweet sa pakiramdam ni Sabrina. Nako, nakakalungkot para sa inyo, nanunuyang sabi ni Sabrina. Hindi niya alam na ang mga kasosyo sa isang sabwatan laban sa kanya ay malapit ng mag-divorce. Hindi ba't ikinasal na sila sa sandaling pinirmahan niya ang divorce papers kay Conrad? Akala niya ay magmamahalan sila magpakailanman at mamamatay na magkasama. Wala pang 5 taon, at hiwalay na sila, gumuho at nabaligtad ang kanilang pagsasama. Wala silang anak sa mga taon ng kanilang pag-iibigan at kasal na nakaugat sa ibabaw. Sa kabaligtaran, ito ay isang mapalad na bagay para sa iyo at sa akin. Maaari na tayong magpakasal at manirahan kasama ang ating mga anak. Gaya ng sinabi ko noon, legal akong magiging ama nila at palalakihin ko sila nang hindi nila alam ang nakaraan natin, tuwang-tuwang paliwanag ni Conrad at ngumiti. Nakatitig lang si Sabrina sa tulalang nakaupo sa harapan niya. Paanong ang isang tao ay napakababaw ng pag-iisip? Wala siyang utak na nasasabi niya ang mga ganoong salita at nasasabik dito. Naisip niya talaga na babalik ito sa kanya pagkatapos ng sugar-coated persuasion niya sa kanya noong huling pagkikita nila. Anyways, madidismaya siya sa kanya.
Mawawala ang lahat ng inaasahan niya at ipapaisip siya nito ng tuwid sa unang pagkakataon sa kanyang miserableng buhay. Kung nakuha kita ng tama, gusto mo tayo, ikaw at ako ay magpapakasal na pagkatapos mong hiwalayan si Maya na kapatid ko, diba? At iyong mga anak, handa kayong tanggapin ako at ang mga bata at maging ama nila. Palakihin ko sila bilang aking sarili at mabubuhay tayo ng maligaya magpakailanman. Muling sinabi ni Sabrina ang kanyang mga salita. Masayang ngumiti si Conrad at eksaktong sinabi. Tumpak na nakuha ni Sabrina ang sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanya. Noon pa man ay kilala niya itong magaling at matalino. Tinitigan siya ni Sabrina na sumibol sa kanyang katangahan. Sumirit siya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin at ngumuso. Nakikita ko, malakas na sabi ni Sabrina at umupo nang nakarelax ang likod sa kanyang upuan, at iginulong ang panulat sa kanyang kamay. So anong masasabi mo, sweetheart? Sabi ni Conrad, nakatitig kay Sabrina na nakangiti at kumindat sa kanya. Bakas sa mukha niya ang sama ng loob ni Sabrina, sweetheart. Bigla na lang siyang naging sweetheart ni Conrad. Napakasamang tao na walang konsensya. Paano mo mapapangasawa ang nakatatandang kapatid na babae, hiwalayan siya at pakasalan ang nakababatang kapatid na babae? Pagkatapos ng ilang taon, hiniwalayan mo ang nakababata at bumalik upang pakasalan ang nakatatandang kapatid na babae na minsan mong hiniwalayan. Paano magiging maayos ang pag-iisip ng isang tao? Isa kang tanga, Conrad. Sigaw ni Sabrina. At dito na po, nagtatapos ang part 32 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Sherikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Ana U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devora Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldanya of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fielda Liwan of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harna Baduli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE, Karen May Plato of Hong Kong, Merlin Thomas of Bahrain, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Via Sagde of Kuwait, Nitz Reyes of Kuwait, Naranjo Luz of Hong Kong, Nympha Tolentino of Hong Kong, Maria Luningning Fabre of Brunei, Castaneda Jane of Macau, Cheryl Pastor of Hong Kong, Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe, Brigada Arconado of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Crofts of Australia, Coco Alcos of Germany, Elorder Dates Linkay of Hong Kong, Concepcion Zingabo of Qatar, Chiang Lo of Hong Kong, Elisa Orevillo of Barcelona, Spain, LV Canlubo of Batangas, EJ Cat of Hong Kong, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Gemma Cubila Geraldo of Cyprus, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Hayane of Japan, Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Jen Pitao of Qatar, Taylon 21 of Hong Kong, Lisel Ignacio of Hong Kong,
Julie Bodoy of Italy. Marshall Lemery of Israel. Manang Mary's Channel of Amman. Maricel Love of Doha, Qatar. Mariam Hilario of Hong Kong. Melanie Isidro of France. Marivic Mauricio of Hong Kong. Melogy Sago of Singapore. Margarita Obunia of Dubai. Maria Cristina Uding of Riyadh, KSA. Manette Chavez of San Diego, California, USA. Mary Grace Galen of Riyadh, KSA. Mayu Calamante of Qatar. Maricel Dela of Hong Kong. Zenaida Bolo of Riyadh, KSA. Rodover Magallanes of Hong Kong. Rovelyn Gamboa of Taiwan. Vilma Abrium of Macau. So Mendoza of Abu Dhabi, UAE. Rowena Bandong of Macau. Putri Bungso of Riyadh, KSA. Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan. Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan. Olivia Dupagan of Singapore. Deleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California. Thea Williams of New Jersey, USA. Ludi Fan of Australia. Lorna Bayunas of Qatar. Luisita de la Cruz of Riyadh, KSA. Mercy Hernandez of Israel. Neri Uy of Hong Kong. Kenta Hamamoto. Fe Cruz. Vladimir Casimo. Glyceria Salab. Rex Roy. Jules HL101. Gemela Dumasil. Elsa Maestro. Jelon Dennis Ruiz. Gloria Cha of Quezon City. Gina Judy Adan. Josie Silva. Ruth Mayru. Sheila Rubio. Zenaida Abo. Tin Oronan Updates. OFW Adventures 404. Patsy CP. Reina Roque. Mari Lupanerio. Gina Olan. Amalia Capati. Jacqueline Pascual. Elisa Mendoza. Mary Grace Patricio. Sunida Abo. Arlene Esdava. Alia Garbawi. Arceli Alvaro. Angelo Cabrera. Alan Van Dinter. Alma Esturres. Adnol Alods. Alma 1027. Angelica Fabroa Montajes. Azumi 12 Gamang. Alma Buena. Angelo Fuchs. Boots Gabriel. Boleza Buenaventura. Babylin Ramirez. Begs General Udin. Beth Fernandez. Dear Lady Love TV. Debbie De La Roca. Shunli Diaries. Love Top Secrets. Twin Angels TV. Churito Flores. Conchita Alcos Rage. Cynthia Neva. Carmel Tagupa. Cher Blanche. Charlene Canete. Comwat May 2020. Dina Moises. Divina de Guzman. Delia Kinain. Dorsey Mendoza. Did Ang Soaban 03. De La Cruz Aloha. Ellen Juanilo. Eve Tisoy. Esther Serdancilo. Emerita Ariola. Eileen Montalvo. Edna Vinger. Aditha Barrientos. Elizabeth Plagaria. Gloria Abihiro. Femalig Onlina. Francis Grace Villegas. Fena Veras. Raquel Kilao. Feli Upai. Grace Soko. Feli Cockle. Girly Bautista. Jenny Cabanca. Spice 221. Gemma Valmonte. Gloria Balan. Jin Kyle Alonzo. Girly Gina. Margarita Lagumbay. Grace Soko. Imelda Palma. Grace Villarta. Hani Habibi. Sons OFW Vlog. Helen Santiago. Imelda Palma. Sassy TV. Imelda Castillo. Jenny Joy Ruiz. Juliet Tamayo. Rose Bulak. Jeff Felgayo. Jomelon Angelical. Jennifer Bilo. Jeannie Malig On. Jeliv Guevara Ganelo and family. Prince Ravai Olive Apple Papa Apple Jake Osmond and Daddy Sam. Jussie Baking. Vilma Laganzad. Jennifer Alamada. Joyet Barrientos. Kat Pablo. Leilani Cordero. Leonora Laban. Rina Ayo. Teresita Arevalo. Luz Templo Nuevo. Deleth Ace-Veda. Lena Palail. Lorna Friale. Teonila Montemayor. Leonard Brown. Delen Aquino. Lucy Laman. Dean Morales. Teja Sabihon. Marizel Varona. Madel Fierzos. Merlon Basarte. Mirna Catinina. Miss B. Marivic Malyosa. Madam Tinapay. Melody Espanola. Maricar Martinez. Mary Jane Ralutin. Make a Story. Marcus TV. Marites Laduon of Israel. Malu Gakyusana. Mavek Mauricio.
Maria Felisa Pachon, Melvin Mediano, Maria Bing Tolentino of Hong Kong, Norlene Colina, Nenito Osada, Neri Javier, Nelly Ibanez, Rosemay Oxen, Rowena Blancada, Ronda Carion, Razel Gin Caliaen, Remilyn Saliat, Rosie Paquiausi, Regilan Santos, Ruth Tambagahon, Rubili Balbon, Rosita de la Torre, Rodney Santiago, Raquel Epe, Regina Ward, Sydney Hassam, Sherlyn Reneba, Cheryl Pasakay, Sazith Oikawa, Susan Naval Castro, Susan Veril, Shanine Linas, Teresita San Luis Magliari of Italy, Vilma Sakin, Vina Angeles, Vilma Mariano, Yasrina Abdullah, Ruby Pedrajas, Yams, Zed Tago, Mariette Minada of Negros Occidental, Elsa Dishman of Kentucky, USA, Aida Silvestre, Marisa Vinas, Marifi Cuarez, Maribela, Maricel Lara, Rose Labor, Mariben Montajes, Sur Aida Minalin Raja Muda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City, Aloha de la Cruz, Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan of Villamor, Evelyn Leopoldo, Eileen Paloa, Jana Ray Castaneda of Dubai, Nancy Arena of Macau, Angela May Texon, Diane Lauretti, Celine Piger, Christine Cotivo of Aman, Malu Pineda of Dubai, Lilian Madria, Alma Chano Padsuyan, Loida De Castro, Marlene Lopez, Lerma Carbunco, KW Star, Marilu Antaypuesto of Tagum City, Davao, Mariam Dulay Carion, Rakila Yakan, Jergine Alvanes, Josh Lee, Rodrigo Alvarado, Rose Ellen Fernando, Therese Vivian Cotahan, Aida Bormolado, Zia Lee Aquino of Kuwait, Edison Cadawas, Irene Garcia, Yuyu of Riyadh KSA, Tapina Marys of Antipolo City, Cheryl Bunye of Kuwait, Jerilyn Manian, Betty Losnum, April Neria, MRFM Fertz, James Peter Judila, Lynn Chain, Annie Brown, Norhana Pagayaw of Saudi from Matalam, North Cotabato, Juvilin Salisali of Singapore, Perlita Bagayan of Hong Kong, Selma Franco Villa Cruces of Spain, Josephine Bautista, Rowena Vargas at sa kanyang pamilya sa Rizal, Joy Serrano of Saudi, Samar Biang of Kuwait, Frankie Love of Singapore, Grace Pelias, Aloha Nevet, Cherry Lorono, Lady Ann Blanca, Maricar Yasay, Millie Stauffenberg, Diane Laborte, Nenita Osada of Japan, Michelle de la Cruz of Hong Kong, Donnie Bless TV, Princess Espanti, Abdon Family of Iloilo, Neri Sarelianos, Julie M. Baniti. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.